Good morning, friends. This is again your Brother Jess of Pure Love Heals. Right, thank you so much for your support. For our topic for today is still at a timeless topic on forgiveness. Yeah, magpatawad, nagpasaylo. Alright? Sige, bakit ito yung napili nating pag-usapan natin today? Because dito tayo struggling, dito tayo nahihirapan. Okay? Kasi di nga naman madali magpatawad, di ba? Okay? Pero let me share with you, not from my own wisdom, is the wisdom of people who lived way ahead of us. Okay? A lot of reasons why do we need to forgive. Number one, pag tayo na nagfo-forgive, ibig sabihin nun, mas mature tayo sa character. Ibig sabihin, mas malawak yung pag-iisip, mas nakakaintindi tayo. Yeah? Spiritual maturity, strength in character. Pag tayo'y marunong magpatawad, parang hindi na tayo bata. Ganon. Alam natin na part yan sa pagiging tao. And that leads us to our second reason na mag-forgive tayo. Second is, yun nga, we are imperfect people, imperfect person. Wala naman talagang perfectong tao, di ba? Ibig sabihin, from time to time, yung kapatid mo magkakasala. Or ikaw, intentionally magkakasala ka dun sa kapatid mo. Pwedeng meron kang mga behavior, mga nasabi na hindi naman intentional na gusto mong makapanakit, pero nasaktan yung kapatid mo, yung kaibigan mo, yung parents mo, na kailangan kanilang patawarin. So this time, pag feeling mo nagkasala yung ibang tao, lalo pat unintentional, mag-forgive tayo. Diba? Kasi lahat naman talaga tayo may chance na magkamali. And third, by the way, before the third, I'm not saying na abusuhin natin yung mababait na tao kasi meron namang forgiveness. No. The godless people has to be applied with the law of the land. Ibig sabihin, pag tayo nagkakasala dito sa mundong ibabaw, mayroon talagang privilege yung tao na tayo'y, di ba, tugisin ng batas. Alright? Pero yung advice pa rin ay mag-forgive. Huwag natin ilagay sa batas, sa kamay natin yung batas, di ba? Alright? Sana malinaw po yun. Pangalawang reason po, mag-forgive dahil hindi tayo perfect. Pero i-apply natin yung law sa mga hindi nakakakilala ng Diyos. Wala kasing kailangan na batas sa taong may Diyos eh. Yan lang po yung point ko. Number 3, third reason why do we need to forgive. Because it's the right thing to do. Yun kasi ang tama. In the past, we have learned na kailangan natin magpatawad kasi para ma-free tayo sa mga toxicities of emotions. Magpapatawad tayo for health reasons, maganda yung tulog natin, ganyan. Papatawad tayo dahil kung ano-anong mga reasons for our benefit. Yeah, nagiging selfish lagi yung tao, laging for our benefit. But this time, the third reason is the right thing to do. Kasi, yan ang sabi ni Jesus, yung ating best teacher of all time. Sabi niya, forgive all the time, forgive always. He even mentioned it through Matthew. Sabi ni Matthew na doon sa kanyang writings na sabi ni Jesus daw, magpatawad tayo 70 times 7 times. Tama nga naman. Kasi paano nga kung tayo nagkasala naman tayo many times, tayo ba daw ay makakatayo pa? Can we still stand pag tayo ay hinusgahan na? Right? Please allow me to share a story. Biblical story po ito. There are two character in the Bible na napakamakasalanan nila. Si Peter. Peter una, sinabi niya na he'll die for Jesus. But all of a sudden, makikita natin, mababasa natin sa Bible na dininay niya si Jesus not once, not twice, but thrice. Di ba? Pero ano pa rin yung anong ginawa sa kanya ni Jesus? Hindi siya ginudge.
pinatawad siya. In fact, if fast forward yung story, is considered the first pope of the Catholic Church. So we cannot judge anyone for his imperfections. Tama? It's the right thing to do, to forgive. Second story, yung story of Saul. Tinatawag ng iba na Saul. Saul. Di ba? Si Saul, ano po siya? Berdugo kung tawagin. Executioner bang tawag dun? Ayokong gamitin yung word na ano because hindi maganda para sa younger audience natin. Ibig sabihin lang, ano siya, persecutioner ng mga Kristiyano. Pero one day, yung makasalanan na tao, tinawag ng Diyos. On his way to Damascus, mayroon siyang plano doon na hindi maganda. While he was riding on a horseback, no? Siya'y natamaan ng lightning at siya'y nahulog. At doon, kinausap siya ng Diyos. Sabi ng Diyos, Saul, Saul, why are you persecuting me? Tapos tinanong ni Saul yung boses na yun, kasi boses lang. Sabi niya, sino ka? At nagpakilala yung boses. At sabi niya, I am the Christ. Si Jesus pala yung kausap niya. So from that encounter, na-change si Saul. Sabi ng Diyos, sabi ni Jesus, starting today, I will change your name from Saul to Paul. At yung tao na yan po, naging Saint Paul. Naging writer po siya sa maraming books in the New Testament. Kasi siya po yung nag-evangelize dun sa mga unbelievers, non-Christian believers of his time. At gumawa siya ng mga letters to the Corinthians, to the Romans, to the Ephesians, etc. etc. Ang point, kahit gaano kalaki ng kasalanan niya, hindi siya ginudge. Kasi may purpose pala yung Diyos sa kanya. Diba? Yung tao, kahit gaano ka malaki yung kasalanan, di natin alam. Baka may purpose yung Diyos sa kanya. Kaya wag nating ilagay yung batas sa ating mga kamay. Si Lord lang po yung bahala mag-judge sa kanila. Hindi natin alam ano yung purpose. Binibigyan sila ng chance ng Diyos for a purpose. Alright? So 3 reasons why we need to forgive. Una, we're mature enough in character. Second, we believe we're also imperfect person. And third, because it's the right thing to do, Jesus told us to forgive always. Thank you so much for listening. May God be praised. Bye-bye.